Tara na't isulong ang bagong edukasyon. Candon City Division, tara na! Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masisigasig na magulang at taga-subaybay. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tiranpas Network, DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Teacher Kevin, ang inyong guro sa ikatlong episode ng ikalawang markahan sa ating aralin. Sa edukasyon, sa pagpapakatao, baitang ikasampu. Bago natin simulan ang pag-aaral, kailangan muna nating sikaping maunawaan ang mga kailangan makamit sa aralin. Kaya nararapat na sundin natin ang mga MELC o Most Essential Learning Competencies na naipaliliwanag ang bawat salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kanyang kilos at pasya at nakapagsusuri ng isang sitwasyong nakaaapekto sa pagkukusa sa kilos dahil sa kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan at gawin. At kailangan masunod ang mga layunin nito na natutukoy ang mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasya, na ilalarawan ang mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasya, nakakakilala ng sitwasyong nakaaapekto sa pagkukusa sa kilos dahil sa kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan at gawin. Kung maliwanag na ang mga layuning kailangang sundin, meron din tayong mga gabay na tanong upang mas maunawaan natin ang mga diskusyon. Ano-ano ang mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasya? Paano nakaaapekto ang mga salik na ito sa pananagutan ng tao sa kahinatnan ng kanyang kilos at pasya? Pero bago ang lahat, pag-uusapan saglit ang huling na pag-aralan sa makataong kilos na mananagot ang isang tao kung ito ay may pagkukusa, malayang ginagawa at may pamatnubay ng kaalaman. Ito ang magsisilbing gabay upang managot ang isang tao sa bawat galaw nito sa mundo. Pero dito sa bagong diskusyon, mapag-uusapan ng mga salik na nakaaapekto sa bawat gawain ng makataong kilos. Kung nakikita na natin ang koneksyon ng huling aralin, dumako na tayo sa mga salik na nakaaapekto sa makataong kilos. Una, ang definasyon ng salik kung di pa natin ito alam ay mga bagay-bagay, sitwasyon, ideya o kaisipan na kailangang isinasaalang-alang, na pwedeng mabawasan o kaya ay mauwi sa pagiging ordinaryong kilos. At ang mga salik ay direktang nakakaapekto o nakapagpapabago ng kalikasan ng isang makataong kilos. Ngayon, dito sa diskusyon, may 5 mga salik na nakaaapekto sa pagiging mananagot ng isang tao at ang makataong kilos nito. Una ay ang kamangmangan. Kalawa, masidhing damdamin. Ikatlo, takot. Ikaapat, karahasan. Ikalima, gawin. Unahin natin pag-usapan ang kamangmangan o sa Ingles ay ignorance o kawalan o kasalatan ng kaalaman na dapat taglay ng tao at ang gawa ng isang taong wala sa matinong pag-iisip. Dahil ang may tamang pag-iisip ay may tamang gawain. At kung may tamang gawain, ay may makataong kilos. Kaya mahalagang malaman kung nasa tamang pag-iisip ang isang tao bago mahusgahan. Pero dito sa pahayag na ang sabi, owning up to your ignorance by saying, I don't know, ipinapakita kung ikaw ay may kakulangan sa kaalaman, ay wala nang pinakamagandang gawin kundi akuhin itong kakulangan at sikapin na magpursigi at mag-aral upang makaalam. Bagamat hindi natin nakokontrol ang pagiging mangmang, hindi natin kasalanan iyon. Pero kung mananatili tayong mangmang dahil ayaw matuto, tinatamad, matigas ang ulo, ibig sabihin, pinili mong maging mangmang, kasalanan na ito. Ika nga ni Brad Turnbull, in this age of information, ignorance is a choice. Sa Tagalog, ngayong panahon na madali nang makaalam at matuto, buksan mo lang ang smartphone at mag-surf sa internet
Ang pagiging ignorante o mangmang ay may kapanagutan na kung pipiliin mo ito o kasalanan na ang maging mangmang. Ngayon, may dalawang uri ng kamangmangan. Una ay ang kamangmangan na daraig o vincible at ang kamangmangan na hindi nadaraig o invincible. Unahin natin ang kamangmangan na nadaraig. Ito ay ang kawalan ng kaalaman sa isang gawain, subalit may pagkakataong itama o magkaroon ng tamang kaalaman kung gagawa ng paraan upang malaman at matuklasan ito. Ibig sabihin, maaaring matanggal o matalo mo ang iyong kamangmangan base sa kung anong pwede mong gawin ukol dito. Maaaring sa pag-aaral na susubukin, unawain at nabanggit o nalaman upang sa gayon magkaroon ng ideya tungkol dito. Sunod ay research o ang masusing pagsisiyasat tungkol sa nabanggit o nalaman upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa. Analysis o ang pagkakaroon ng sariling ideya at interpretasyon sa inaral at inusisa na nabanggit o nalaman upang magkaroon ng sariling pananaw tungkol dito. At huli ay ang synthesis o dialectic o ang pagkukumpara ng sariling pag-aaral at sariling ideya sa mga ideya at pananaw din ng mga ibang tao o pag-aaral tungkol sa nabanggit o nalaman upang magkaroon ng bagong pananaw, pag-aaral at bagong kaalaman. Hirap no? Ganyan talaga. Ang katalinuhan ay isang pagkukusa at panghabang buhay na gawain. Dito na tayo sa kamangmangan na hindi nadaraig dahil sa kawalan ng kaalaman na mayroon siyang hindi alam na dapat niyang malaman. O sa simpleng salita, hindi niya alam na wala siyang kaalam-alam. Kaya naman, walang posibleng paraan upang malaman ang isang bagay sa sariling kakayahan o sa kakayahan man ng iba. Kung walang paraan upang maitama ang kamangmangan, ang isang gawa ay hindi itinuturing na makataong kilos at walang pananagutan sa bahagi ng gumawa. Ibig sabihin, ito ay ang kamangmangan na walang pwedeng gawin upang mabago ito o makontrol upang magkaroon ng kaalaman. Kaya walang kaalam-alam o inosente, walang paraan upang posibleng malaman ang isang bagay. O sinadya ng ibang tao na gamitin ang pagka-inosente o kamangmangan ng isang tao. Halimbawa, ang pagbibigay ng limos sa isang batang kalye. Pero pagkabigay mo nito ay dali-daling bumili ng rugby ang bata para sinhutin ito. Ito ay isang kamangmangan na hindi madaraig dahil hindi mo alam na ang iyong kawang gawa ay gagamitin sa masamang bisyo. Wala itong pagsasadya o hindi ka mananagot sa ginawa ng bata. Sunod ay ang masidhing damdamin. Normal ang magkaroon ng masidhing damdamin o sa Ingles ay passion. Subalit kung ito ay ang magiging basehan at gagamitin sa pakikahalubilo sa ibang tao, ay dito na nagkakaroon ng kapanagutan sa gawain. Isang halimbawa ay ang masidhing galit. Kung lagi mong pinapakiramdaman ang galit, ay nasasanay at nagiging parte na ito ng lahat ng iyong ginagawa. Ibig sabihin, mas madali mo nang ilabas ang galit na emosyon at gumalaw na mayroon laging galit. Sunod ay ang masidhing damdamin ng pag-asam. Oo, normal lang ang mag-asam sa buhay. Pero kung ito ay malalapastanganan na ang karapatan ng ibang tao o ang pantay na pag-asam, ay nagkakaroon na ng kasikiman at nasisira na ang maayos na relasyon. Dito naman ay ang paboritong ipinapakita at ipinaparamdam ng mga kabataan, ang masidhing damdamin ng pagmamahal na nagiging mapusok at mapaglaro, na akala ay tama lahat ng ginagawa dahil ang nararamdamang pagmamahal ay pinaparamdam na tama ang gawain. Pero hindi ipinapaisip kung tama ang gawain. Kaya dito sa larawan, nagiging sobrang emosyonal ang isang kabataan o isda kung hindi nasuklian ang pagmamahal. Oh, so sad. Kaya tandaan, kung ang masidhing damdamin ang kokontrol sa buhay at paraan ng pag-iisip mo, lalong-lalo na ang paggawa ng masama, ano ang pinagkaiba mo sa ibang hayop? At tandaan ulit, ang paghubog ng mga positibong damdamin at maayos na pagtanggap sa mga limitasyon sa buhay
ay isang daan upang mapangasiwaan ang damdamin. Dumako na tayo sa susunod na salik. Ito ay ang takot. Ang takot ay isang natural o likas na reaksyon sa mga bagay-bagay na hindi o kulang ang kaalaman nito o dahil din alam natin ito. Wala o kulang ang kaalaman. Dito nakikita sa larawan na ang takot ang nagpapalala para mas lumalim ang kakulangan ng kaalaman at hindi na makagawa ng paraan upang makaalam. Kaya ito naman ay magbubunga ng pagkamunghi. Isang magandang halimbawa ay noong panahon ng kasagsagan ng terorismo sa Amerika na pinasabog ang Twin Tower. Nagkaroon ng malawakang takot pero dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa mga terorista ay nagkaroon ng pagkamunghi sa lahi at ideolohiya ng lahat ng taong kaparehas ng mga terorista. Dito naman sa alam mo o sapat ang kaalaman ay dahil alam ang nararanasan o may ideya tungkol sa nakikita. Nagkakaroon ng takot pero isang maingat na takot upang mailigtas o mailayo ang mga buhay sa panganib. Pero sa buhay, may dalawang uri kung paano natin haharapin ang takot. Ito ay ang flight or fight response. Kung flight, natatakbo, aatras, susuko, o fight, o haharapin, susugod, at magpupursige. Na kahit sobrang takot ka na at kahit naiihi ka na, ay kailangan mong lumaban at tapusin ang kailangang gawin. Tandaan, dahil sa takot, nagagawa natin ang isang bagay na hindi na natin napag-iisipan ng maayos. Pero, sa ganitong sitwasyon, hindi nawawala pa din ang pananagutan ng tao sa kilos na ginawa, bagkus nababawasan lamang. Lalong-lalo na dito sa kaduwagan. Ito ang pagtiklop ng sarili at pagsasawalang bahala ang nangyaring mali sa paligid o sa sitwasyong nagaganap. Hindi kayang gawin o ipaglaban ang tama, paniniwala at prinsipyo. Pero sa totoong kaganapan ng buhay, ang pagiging matapang ay hindi basta-basta nagagampanan. Halimbawa, huwag sana mangyari. Pero kung kunyari nalulunod ang iyong kaibigan, ang problema dito ay hindi ka marunong lumangoy, na kung pupunta ka ay tsak na maghihilaan lang kayo pababa upang makahinga. Kaya nga, laging mahigit sa dalawa ang nalulunod at namamatay kung susubok na iligtas ng isa ang isang kasama. Pero, duwag ka na ba dito? Siyempre hindi. Dahil buhay mo ang nakataya. Halimbawa, huwag sana mangyari. Pero kung kunyari nalulunod ang iyong kaibigan at ang problema dito ay hindi ka marunong lumangoy, na kung pupunta ka ay tsak na maghihilaan lang kayo pababa upang makahinga. Kaya nga, laging mahigit sa dalawa ang nalulunod at namamatay kung susubok na iligtas ng isa ang isang kasama. Pero, duwag ka na ba dito? Siyempre hindi. Dahil buhay mo ang nakataya dito at hindi ka marunong sa iyong gagawin. Kaya ang pinakamagandang gawin ay habang may oras pa ay gamitin ang utak at kumalma. Maghanap ng pwedeng mangsagip sa kasama, kumuha ng kahit anong pwedeng lumutang sa tubig at ibato sa kasama, o kaya mahabang kahoy na panghahawakan, o kaya magtawag ng taong marunong sumagip o lumangoy. Pero isa kang duwag kung wala ka man lang ginawang paraan at isang pangit at masamang kaibigan. Isa ding halimbawa ay ang mga bully o mambubulas, ang pinakasuklam-suklam o pinakakadiring duwag. Dahil kadalasan sila ay ang mga oportunista, manggagamit, kaya sinusubukan nilang mambuli ng alam nilang kinakaya nila. Dahil insecure sila sa ibang taong mas angat kaysa sa kanila. Dahil alam nilang wala silang kakayahan o wala silang kumpiyansa sa sarili na kaya nilang gumawa para sa kanilang sarili o para sa ibang tao. Kaya gagawin nila lahat upang lumamang lamang kahit sa maling paraan. Tandaan, mananagot ang mga duwag. Dumako na tayo sa susunod na salik.
Ito ay ang karahasan, na isang gawain na may impluwensya ng pwersang pwedeng napapahamak ang isang buhay, na kadalasan ginagamit ang karahasan bilang huling gawain upang makontrol ang ibang tao o hayop upang masunod ang layuning gustong ipagawa. Isang halimbawa ay gera. Dito ay ginagamit ang dahas upang maipanalo ang ideolohiya o ipinaglalabang tama. O nung unang panahon ay pagkamkam ng teritoryo. Oo, masama ang pumatay. Pero hindi talaga ito maiiwasan dahil sa komplikadong relasyon ng bawat lipunan na may sari-sariling pananaw sa buhay. At ginagamit ang gera upang maipakita at maipaglaban ang alam na tama at masigurado ang kaligtasan ng kani-kanilang mamamayan. Pero kung gagamit ng dahas upang mambulas, ay dito na pumapasok ang kasamaan ng tao. Walang ibang magandang pwedeng isipin na rason kung bakit ang isang tao ay nambubulas. Isa lang itong pagpapakita ng kalakasan sa pamamagitan ng pananakit, pag-aalipusta at pag-aabuso sa mahihina. At dahil ang mahihina ay pinepersang gumawa ng isang bagay na ayaw, hindi sila mananagot. Ang mananagot ay ang mga gumagawa ng dahas. Tandaan, mananagot ang gumagawa ng karahasan. Ang panghuling salik ay gawi. Ang mga gawain na ulit-ulit na isinasagawa at nagiging bahagi na ng sistema ng buhay sa araw-araw ay itinuturing na gawi o habits. Kaya ito ay gawaing makataong kilos na naging kilos ng tao. Ibig sabihin, isang gawain na nagsimula na may pagkukusa at kaalaman hanggang ito ay naging nakasanayan na at kahit hindi na dumadaan sa isip na may paghuhusga bago gawin. Nakikita dito ang mabuting gawi o good habit, mga nakasanayang tama o mabuti ang maidudulot sa sarili at sa kapwa. Kaya maagang itinuturo ito sa mga kabataan upang maging isang nakasanayang gawi. Kaya magtataka na lang tayo kung bakit madaming bata ngayon na walang magandang asal. Dahil iba ang isinanay sa kanila at mga ibang trato ng pagpapalaki. Ibigay ang phone o bahala ka na dyan. Itapat sa TV. Ipupunta sa paaralan pero wala man lang kamustahan kung ano ang progreso ng anak. Tsaka magagalit sa mga guro, ang mga magulang kung bakit may problema ang kanilang mga anak. Lalaki talaga ang mga kabataan na napapabayaan na gawin ang gusto. Pagkatapos, sa iba na ipupunta ang blame o kasalanan, imbes na ipaako sa bata ang kakulangan o pagkakamali upang matuto. Dito naman ang masamang gawi o bad habit, mga nakasanayang mali o masama ang maidudulot sa sarili at sa kapwa. Kadalasan ay kung ano ang ginagawa ng matatanda ay tama lahat sa mata ng bata. Ang bisyo at mga masasamang gawi ay kadalasan nagagaya lamang sa mga matatanda, katulad ng paghit-hit ng sigarilyo. Sinusubukan ng bata ito dahil nakikita nila ito. Hindi dahil alam nila kung ano ang mabuti at masama tungkol dito, pero ginagawa pa din dahil nakikita lamang. Hanggang nasanay na at hinahanap na. Tandaan, kahit hindi na ito sinasadya, may kapananagutan pa din dahil nag-ugat ang gawi sa gawaing may kaalaman at pagkukusa. Kung maliwanag na ang kabuuang diskusyon, magbubuod na tayo ng aralin. Paano nakaapekto ang mga salik na ito sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kanyang kilos at pasya? Sa kabangmangan na nakaapekto sa parahan ng pag-iisip, kasiding damdamin na nakaapekto sa nararamdaman, takot na nakaapekto ng pagdedesisyon, karahasan na nakaapekto ng malayang paggawa at panghuli, gawi na nakaapekto ng pagkikisalamuha sa kapwa. Dumako na tayo sa pagsasanay. Suriin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang tama kung ang pahayag ay tama at isulat ang mali kung ang pahayag ay mali. Nabasa ni Roger ang pahayag na hindi totoo ang COVID-19 at pinaboran niya ito
dahil wala pa siyang nakikitang nagkasakit sa kanilang lugar. Time's up. Sagot ay mali. Maling uri ng pag-iisip, kulang sa pananaliksik at pag-uusisa. Kung mahal mo ako, ay dapat makipagtalik ka sa akin. Ika ni Eduardo sa kanyang kasintahan. Time's up. Sagot ay mali. Masidhing bugso ng damdamin na hindi dumaan sa tamang isipan. Hindi malapitan ng mga pulis ang isang hostage taker dahil sa pangambang mapatay nito ang kanyang hostage. Duwag ang mga pulis. Time's up. Sagot ay mali. Kailangan ng matalinong pagtahak sa nangyayaring sitwasyon upang walang buhay ang masayang kung padalos-dalos. Alam ko, ginagawa ko. Sigaw ng lolo nang sitahin siya ng kanyang apo tungkol sa pag-inom ng antibiotics kahit walang reseta ng doktor. Time's up. Sagot ay mali. Oo, kalakip ng edad ang karahasan at karunungan, pero huwag isara ang isipan. Tandaan, ang katalinuhan ay isang pagkukusa at panghabang buhay na gawain. Pinalalim ni Erica ang kanyang kaalaman sa Biblia sa pamamagitan ng pag-aaral ng history, social culture, and ideology ng mga kasapi sa istorya ng Biblia. Time's up. Sagot ay tama. Isang matalino at napaka-objektibong pamamaraan. Ang paghubog ng mga positibong damdamin at maayos na pagtanggap sa mga limitasyon sa buhay ay isang daan upang mapangasiwaan ang damdamin. Time's up. Sagot ay tama. Galit at padabog kang pumunta sa iyong kwarto pagkatapos kang hindi bilhan ng vape ng inyong ina. Time's up. Sagot ay mali. Masidhing bugso ng damdamin, huwag mag-asam kung walang pinansyal. Pabayaan mo na lang at huwag pansinin yan. Sabi ng iyong guro tungkol sa kaklase mong binubugbog ka at kinikikilan ng pera. Time's up. Sagot ay mali. Kulang ng makataong kilos ang guro at ang pagsasawalang bahala nito sa tama. Isa siyang duwag sa tungkulin. Nakikita mong sinasaktan ng inyong ina ang iyong ama. Hindi naman kailangan isumbong sa pulis dahil lalaki naman ang sinasaktan. Time's up. Sagot ay mali. Oo, mas malakas ang lalaki kung sa pisikal na aspeto. Pero walang karapatan ninuman ang manakit ng kapwa, mapababae man o lalaki. Sa flight or fight response, ang ibig sabihin ng salitang flight ay kaduwagan. Time's up. Sagot ay mali. Flight ay isang natural na gawain upang mailigtas ang sarili sa kapahamakan. Pero kung may tawag sa tungkulin at kapanugutan, at ito ay iyong tinakbuhan, isa kang duwag. Sana'y madami kayong natutunan. Laging tandaan, ang katalinuhan ay isang magkukusa at panghabang buhay na gawain. Hanggang sa muli, paalam.